Hello, my besties and my beautiful soul. Ngayon, sisimulan natin sa tanong na may gagawin ba siyang action sa connection nyo? So again, no, my besties, yung person bang nasa isip mo ngayon or nasa isip mo is gagawa na ba siya ng action sa connection nyo, no? Kung anong merong connection kayo, no, ng person na to. So again, this is a general reading supposed to be. Dapat marunong tayong mag-filter out ng mga message natin, no? Every time nagkakaroon tayo ng readings, okay? And kung feeling mo yung message na yun is naka-resonate ka and feeling mo para sa'yo talaga yon, just claim it, no? And keep it, okay? But kung hindi rin naman na hindi ka naka-resonate doon sa message na yon, okay lang, no? But leave it the rest, no? Hindi mo kailangan kunin yung mga message na hindi ka naman nakaka-relate or hindi ka nakaka-resonate, no? Kasi it is possible na magkaroon lang to ng negative sa'yo, okay? And again, this is a pick a card. This is group 1, group 2, and group 3, no? So, bibigyan ko kayo ng time para makapag-isip at damin nyo yung cards, no? Para makuha nyo yung energy talaga na message na para sa inyo, no? So, kung nakapili na kayo ng group na napupusuan nyo or feeling nyo sa inyo or energy nyo nararamdaman nyo doon, punta lang kayo sa description box natin, no? So, doon is ilalagay ko din yung separate group, no? And pipindutin nyo na lang para makapunta na kayo doon sa readings nyo, okay? Hello, Group 1. So, Group 1, this is your reading, no? So, again, may gagawin na ba o gagawa na ba ng action yung person na nasa isip mo, Group 1? And nakita ko dito is 3 of Pentacles, no? Kung saan nakikita ko na sinusubukan nyo talagang i-work out yung connection na meron kayo, no? So, talaga nakikita ko dito is talagang ginagawa nyo rin yung best nyo for, sa isa't isa, no? And 8 of Pentacles, no? So, maganda rin naman yung nakikita ko dito. And nakikita ko dito is maybe ikaw or yung person na nasa isip mo is talagang busy rin talaga siya, no? Or maybe you are both busy, no? And kaya lumabas din yung 3 of Pentacles kasi talagang tinusubukan nyo talaga mag-workout yung connection nyo even na parehas kayong busy, no? And I think you are parehas kayong busy sa trabaho, no? Maybe siya busy siya sa trabaho niya and sa mga responsibility niya na ginagawa niya, no? And nakita ko dito is 2 of Wands, no? Medyo naman nakikita lang ako dito na imbalancement, no? Na kung saan you are choosing what is the best, no? For you or para sa connection nyo, okay? Kasi ano yan eh, again, ito, you are choosing, you have decisions na kung saan talagang pag-iisipan mo din, no? Maybe for your sake or maybe for your connection, no? Nakita ko dito. And ang nakita kong energy dito is a Scorpio and Pisces, Capricorn, and also Cancer, no? So, nakita ko dito, malakas yung energy ng mga water sign, no? Water sign na nakita ko dito mga energy. So, sa first card mo, no, sa baba is Knight of Swords, no? You are strong, energetic, ready to take on the world, no? So, talaga nakita ko din talaga dito na maybe itong taong nasa isip mo is hindi lang siya yung lalaban eh. Maybe ikaw din, lalaban kayong dalawa sa connection na para sa connection, no? So, I think talagang hindi lang isa dito ang kumikilos. Maybe, parehas kayong kumikilos para sa connection yung dalawa, no? And nakikita ko dito, fearless, no? Talagang ready to action na rin talaga to, no? And competitive din kasi, no? So, talagang nakikita ko dito na hindi lang isa ang lumalaban, no? Maybe parehas kayo, no? Na pinaglalaban nyo talaga kung anong meron din talaga sa inyo, no? Ang swerte mo naman, nakakakilig. So, ayun, nakikita ko dito, no? And brave, no? Talagang wala rin talaga kinakatakutan, no? And next dito is 5 of Cups, no? When we say cups kasi it is a emotion, no? So maybe ito yung emotion yung dalawa, no? Kung anong meron emotion kayo ng tao na nasa isip mo, no? So sinasabi dito is acceptance, no? So maybe talaga may mga tao ka rin talaga na pinatawad na, no? From the past, no? Maybe naka-recover ka na doon sa past na meron ka, no? Maybe yung tao na nasa isip mo is naka-recover na rin siya sa past person niya or maybe ikaw, no? And hope, no? Talagang nakikita ko dito na meron chance din talaga na mag-workout yung connection nyo nito, no? Ng person mo. Maybe talagang may connection na kayo or maybe yung ka-talking stage nyo, no? Maybe mag-level up pa, yung mga yon, no? And nakita ko dito na mabait din yung person mo, no, na nakikita ko dito, no, pinapakita ko dito. Eh, matulungin lang din talaga tong taong to. Maybe yung person na nasa isip mo is marami siyang responsibility when it comes to family, no, gusto niyang makatulong pa sa pamilya niya, no, or sa parents niya, or even kung may mga kapatid to, no, gusto niya matulungan, no, when it comes sa financial, no. And talaga, nakikita ko rin naman din talaga na maybe itong taong nasa isip mo, sinusupport ka rin naman niya, no, sinusuportahan ka niya, no, hindi man sa financial, pero yung emotional, no, nakikita ko dito, or yung mental,
talagang sinusupport ka niya even sa physical mo, okay? And I think na healthy person din talaga to, no? Nakita ko, or maybe ikaw, kung tatanungin mo ko, or ngayon, itong person mo is very healthy, no? I mean, yung connection nyo is healthy, okay? And yung ginagayon ko, okay? And Nine of Cups, no? Talagang mataas ang emotions, no? Talagang feeling ko, talagang nagpapalitan kayo ng emotion na kung saan talaga is love nyo talaga yung isa't isa, no? Nakikita dito, walang tinatagong ano, I mean, parehas kayong totoo, no? Or genuine, no? Parehas kayong genuine sa isa't isa na kung saan wala kayong tinatago, no? Pare-parehas, no? I mean, wala kayong tinatago ng person mo, ikaw hindi ka nagtatago sa kanya, hindi ka naglilihim, at ganun din siya sa'yo, no? And nagpapakatotoo rin tong taong to, okay? And nakikita ko, sabi dito sa Nine of Cups is everything has turned out well, no? So, enjoy your success. So, kumbaga kung i-relate natin to sa love, no? You are nag-enjoy ka, no? Maybe parehas kayo nag-enjoy na every time na magkausap kayo, magkasama kayo, and even sa pagde-decide or decision making or actions na ginagawa niyo, masaya kayo, no? And nakita ko dito yung parang ano, yung parang teamwork ba, no? Na kumbaga parehas kayong concerns, no? Sa isa't isa. Like, halimbawa, itong si person mo, nanghihingi siya ng advice sa'yo, then yung person mo, kapag nakarinig siya sa'yo ng mga suggestion mo is, alam mo, kinukuha niya yon and ginagawa niyang guide yon para sa actions na gagawin niya or decisions, no? So nakita ko dito is very love niyo yung isa't isa. Nakita ko, compassion, trust in the universe, and also talagang maybe ang center niyo rin kasi si universe or si God, no? Talaga nakita ko dito. Ang center niyong dalawa is si God, no? Maybe parang palasamba rin siguro tong taon to, or maybe lagi rin yung pinapanalangin or dinarasal yung isa't isa sa inyo na sana okay lang kayo parehas, and sana mag-build up pa kayo, no? Or maging matibay yung foundation nyo when it comes sa mga pinagsamahan nyo and sa love nyo, okay? And nakita ko dito is Ace of Cups. So nakita nyo talaga na puro cups ang mga cards mo, okay? Group 1. So nakita ko very powerful yung emotions nyo talaga, no? Maybe wala talaga kayo nililihim sa isa't isa. Open kayo, kumbaga open kayo sa isa't isa na kung saan talaga walang betrayal, walang lying na nangyayari, no? Talagang totoo and genuine talaga kayo sa isa't isa. Takot din naman kayo masaktan takot yung isa sa inyo masaktan, or parehas kayong takot na masaktan nyo ang isa't isa, okay? So that's yun talaga yung love, no? Na sinasabi rin din talaga natin, no? Ace of Cups. So when you say cups talaga, emotions, okay? And it talks about the time or events na magkasama kayo or nagbi-build up kayo ng mga memories or core, no? Tatawag natin core memories na kung saan na kahit anong gawin is maalala at maalala mo, okay? Sabi dito, open your heart and receive the emotions around you, no? So sinasabi lang din ng universe sa'yo kung ano yung mga emotions na nakasurround sa'yo, just accept lang ng accept, no? And maybe try to manage your emotions, no, when it comes to love. Talagang powerful din talaga nakita ko dito, no? Talagang teamwork ang nakita ko dito, no? And this one, no, itong pinakamaganda sa lahat, no, kung akong tatanungin, no, kasi even you have a different responsibilities or life na kung saan is, yes, may mga iba't iba naman din kayong lahin sa buhay, no, hindi naman kayo parehas, no, and nakikita ko dito, yung both halimbawa, yung person mo is nangangarap, no, or nagtatrabaho siya, maybe kaya siya nagtatrabaho para sa'yo, no, and lagi ka naka-involved dun sa mga decisions din na nakita ko dito. Kahit busy tong taon to, ginagawan pa rin niya ng paraan para mag-work out yung relation nyo, no. Siguro kahit busy to, kukontak ka, magchat pa rin sa ito, ganito, sabihin sa'yo, love, nandito ko sa work, no, okay lang naman ako, kumain na ako, sana kumain ka na rin. Ayun na nakita ko dito, no. So, ang galing, no, dito nakita ko talaga na mahal niyo yung isa't isa and wini-work niyo kung anong meron kayo, no. So, ito yung sinisimbolize ng Ace of Cups, no, na kung saan is kahit busy or limited lang yung time niyo sa isa't isa, natatry niyo pa rin na i-work out kung anong meron kayo, and talagang iniingatan niyo rin kung ano yung mga memories na meron na kayo or mga sinimulan niyo, no. And next is yung approach, no. So, ang sabi dito is Four of Cups, no. Puro cups talaga nakita ko dito, no. So, sabi dito is new approaches to all problems, no. New events and possibilities, no. And enthusiasm for life, no. Talagang masaya talaga, no. Masaya ka talaga sa person na naiisip mo, no. Ngayon, talagang sinasabi mo, talagang siya na rin talaga yung person na nakita mo na makakasama mo, ganun, no. And parang comfort zone mo rin tong taong nasa isip mo, no, or maybe yung person na nasa isip mo ngayon is comfort zone kanya, no. And nakita ko dito
kung may gagawin ba siya sa connection nyo, yes, no? And yung action na yung gagawin yung action is i-workout pa niya kung ano yung meron sa inyo, no? Or ano ba yung mga kung ano pa yung mga dapat na gawin nyo, no? Para sa inyong relationship, no? Nakita ko dito. And ang ganda rin talaga na nakita ko, no? Sa inyong relationship, no? And next is Four of Pentacles, no? So, it is a sign of a obstacle lang, no? Sinasabi lang dito na may mga time din kasi na hindi rin natin may iwasan, no? Ito nga, Two of Wands, no? Maybe talaga, may mga bagay lang din talaga na siguro wala naman kasing nobody's perfect naman here, no? Sa mundo natin, no? Wala namang perfect na tao. Sadya nagkakaroon lang din naman tayo ng mga basic struggles sa buhay natin, na kailangan din naman natin ng mga struggles sa buhay, no? Hindi lang din naman puro saya, no? Pag ang love life ang pag-usapan natin, hindi naman palaging masaya dapat, no? So, next is, kukuha lang ako dito ng energy ng mga energy mo or energy ng person mo na nire-read natin, no? So, kung sasagutin natin tong question natin ngayon is, kung may gagawin ba siyang action sa connection nyo, ang sagot ko is yes, no? And gagawin nyo talaga yung best para mag-workout kung anong meron sa inyong dalawa, no? So, yes, paglalaban kayo ng person na to, no? Na yung nakikita ko. So, kukuha lang ako ng energy, no, dito para mas mag-resonate pa tayo sa mga message na i-claim natin, no, today's reading mo, group 1. So, ang unang energy na nakita ko dito is Taurus, no? Maybe Taurus yung person mo or maybe ikaw, no? Next, Virgo, Cancer, Gemini, and Sagittarius, and Capricorn, no? So, ayun yung mga energies, maybe, ayun yung zodiac sign mo or zodiac sign ng person mo, no? So, thank you, Group 1. Sana nakuha mo yung message na gusto mo for today's reading, no? So, bye-bye! Hello, Group 2. So, Group 2, yung tao ba na sa isip mo is gagawa na ba siya ng action sa connection nyo? And nakita ko dito sa offer cards mo is 10 of Cups, no? So, nakita ko dito talaga na medyo emotions ang nakikita ko talaga dito, no? Or maybe nagkakaroon ng reality check or naglo-look back ka sa maybe sa mga past memories mo dito sa taong to, no? So nakikita ko rin dito is nakikita mo or isa sa inyo is nag-imagine na sa person is in the future na magkakaroon kayo ng magandang family, no? Or magbibuild kayo ng na happiest family na kung saan sa future, no? So nakita ko dito nagkakaroon ng imaginations, no? So here is 7 of Swords, no? So when we say swords, it is problems or struggles na nararanasan mo or maybe itong person na tinatanong natin, and medyo may nakita lang ako dito na medyo slight lang naman na maybe nagkakaroon kayo ng struggles ng person mo ngayon pagdating sa connection. Medyo siguro kung tatanungin ako, baka walang connection sa inyo ngayon or medyo nagkaroon kayo ng pagtatalo, and till now walang response ng taong to, no? And 9 of Pentacles dito, maybe nakikita ko dito is makakaroon ka or may makukuha kang maganda, no? Na hinihintay mo din siya kung ano, halimbawa you are manifesting sa mga bagay or trabaho or something, no? And makukuha mo siya ngayon, okay? And maybe may ma-receive ka ding message ngayon, okay? And maybe yung message na yon negative or positive, no? Maybe, ikaw na lang ang magma-manifest ng energy na yon or ng outcome na yon kung positive or negative, no? And nakita ko dito is Page of Cups. When we say cups kasi it is emotions, no? Maybe emotions ng person mo or emotion mo, okay? And nakita ko kasi dito, nag-under kasi siya 10 of Cups, and talaga nakita ko napakataas ng emotions dito, no? And sabi dito, don't let your emotions get in the way, no? So, wag mong hahayaan na medyo mag-off yung emotions mo kasi maybe hindi mo rin siya makontrol, no? And nakita ko dito is sweetness and gentleness, no? So maybe isa sa inyo or ikaw talaga is itong nasa isip mo is mas mataas ang emotions mo kasi sa taong to, no? Na kung saan is ikaw may commitment ka sa kanya, pero itong taong to is unsure pa sa nararamdaman niya sa iyo, no? Ayun yung nakikita ko dito. So kaya nga may 10 of Cups dyan is para nagkakaroon ng reality check or naglo-look back sa memories or nagkakaroon ng imaginations between of you, no? Maybe ikaw ang nag-imagine sa taong to, and if you are aware in sa sa delusion, yung pagiging delusional, no? Maybe
ikaw is nagde-delusion, no? Mataas yung delusional mo, rather than dito sa person na to, no? Ayun yung nakita ko, no? And self-explorations, you know? Maybe ito, or maybe ikaw, nag-explore ka pa lang, no? Ayan, no? Maybe ikaw, nagkakaroon ka ng explorations or sinubukan mo lang naman, no? Ay tinakita ko dito, itong taong to is, yes, may connection kayo, pero ang purpose naman kasi nito is, tinry mo lang, no? Parang gano'n nakita ko. Tinry mo lang naman kung mag-work ba or hindi, no? And nakita ko kasi dito is, maybe yung person mo rin ang nagsa-self-exploration, nagsa-self-exploration na kung saan sinusubukan lang naman niya kung ano bang pakiramdam na magkaroon ng partner, yung ganun something, no? And intuition, no? So, medyo baka siguro ikaw, nakakaroon ka lang din ng intuition or yung kutob na sinasabi natin sa taong to, no? Kung ano ba mangyayari sa connection nyo, no? Kung magiging maayos ba yung connection nyo or hindi, no? Ngayon kasi nakita ko dito is medyo magulo lang ang nakita ko dito, no? Maybe magulo isip ng person mo na nasa isip mo or yes, possible na magulo isip niya and unsure pa siya talaga sa nararamdaman niya sa'yo, no? Na hindi siya sigurado kung mag-work ba yung connection nyo or hindi, no? Ay nakita ko, no? And dito naman is Six of Pentacles, no? Magkakaroon ka talaga na may malalaman ka sa person na to, no? Depende na sa'yo kung ano yun, no? And talaga nakita ko dito mataas din yung pride, no? Maybe ng person mo na nasa isip mo mataas yung pride niya, no? And talagang hindi lang din siya pure, no? Or maybe hindi rin niya madalas na invalidate yung feelings mo, no? Or walang validation na nakikita talaga dito, no? Sa connection nyo. And mababa yung emotional intelligence din ng person na nasa isip mo talaga. Okay? Kasi nga nasa self-exploration pa lang siya. When we say self-exploration, kasi ito yung you are nakipag-bond ka sa energy ng iba for your transformation na kung saan for learnings, ganon, para may matutunan ka lang or may makahingi ka lang ng results kung ano bang pakiramdam nun, okay? Or masyado na siyang curious sa isang bagay, then sinubukan niya, then after nun, nagkaroon ng results, okay, tapos sasabihin niya, ayun pala yung pakiramdam, no? So, I think, ayun yung nakikita ko sa taong to. Okay, yun nga lang is nakikita ko kasi dito you are committed sa taong to, kaya nga madalas nakikita ko medyo ikaw ang nagkakaroon ng delusional, or when you say delusional kasi parang yung mga bagay na parang malabong mangyari, iniisip mo siya, ayun ang sinasabi natin delusional, no? And yes, nakikita ko dito, maybe ikaw ang mataas yung imaginations, no? And injustice kasi, no? Talagang baka maybe one-sided to nakita ko, no? And hindi rin kasi siya hindi rin talaga siya fair, no? Kumbaga hindi na nire-reciprocate yung mga bagay-bagay na binibigay mo sa kanya, no? And talaga naman yun kapag, di ba nga, pag sinabi natin sa love, kung ano yung mga binigay mo, hindi naman din kailangan ibalik ng person mo. Pero nakadepende kasi sa tao yun kung ibabalik ba niya yun or hindi, no? Halimbawa, binigay mo lahat or yung even your feelings, no? Talagang very committed ka na dito. Pero may times din yung person mo is hindi rin niya mabigay sa'yo yung assurance or hindi rin talaga siya committed sa'yo, no? And unsure pa siya sa nararamdaman niya talaga. Group 2, no? And selfishness, may nakita na ako dito mataas yung pride, okay? Maybe ikaw or tong taong to yung mataas yung pride, okay? And next is Six of Wands, no? You have earned every one of your success, no? And naka-under kasi sa Nine of Pentacles, no? So, maybe may problem ka lang na mare-resolve lang din, no? And magkakaroon ka ng problem and mare-resolve mo yun, no? Or makakagawa ka ng solutions about it, no? And magkakaroon ng progress din, no? Maybe sa connection nyo, may nakita rin akong progress pero hindi siya fast, no? Mabagal yung progress kasi itong taong to wala rin namang action na ginagawa, no? So, ayun, sinagot na kita group to, no? Itong taon to, wala pa siyang action or wala pa siyang gagawin na action sa connection nyo, no? And sabi ko nga sa'yo, nagsa-self-exploration pa to or maybe abala rin to sa mga responsibility niya, no? Pero wala pa siyang action, kaya dito is may progress sa connection niya pero mabagal, no? Maybe kasi wala tong action yung person na sa isip mo. And lahat ng problema mo naman na dadating ngayon, mako-conquest mo yan, no? Okay? Or malalagpasan. Pero may nakita na akong problema dito, no? Problema ang nakita ko dito. Dadating tong problem na to and sana makagawa ka ng solutions, no? And nakita ko sa dito is decision making kasi to, okay? And malalagpasan mo siya, no? And dito next is Page of Wands, no? Cups and Wands talaga ang naglalabanan dito sa sa cards mo, no? And a little bit struggles and emotion na nakita ko dito, no? And sabi dito, you are distracted, no? Maybe talaga love mo tong person mo and may mga bagay lang din talaga na may responsibility ka, hindi mo na siya nagagawa, okay? Kasi ang nakapokus ka sa person mo, no?
gusto ko na sabihin na, ano eh, may responsibility ka rin na dapat na gawin mo, no? Even, baka maybe, nag-aaral ka, and may, may responsibility ka as a students or sa pamilya mo, you have a responsibility as a sons and daughter, no? And talaga may mga responsibility ka rin na dapat mo gawin din, no? And distracted ka sa person na to kasi halos, yung focus mo is nasa person mo. Kaya nga sabi ko, ang taas ng imagination dito, no? So, sana, i-breakthrough mo yan, okay? Wag mong i-stay yung ganon sa'yo, okay? Kasi, pangit siya, okay? Negative siya, okay? Negative ang outcome din yun. Kaya, try to change, no? Kung ano man yung dapat na baguhin mo sa sarili mo, okay? And may nakita rin ako dito is bad news, no? May malalaman kang bad news about dito sa person na to or maybe sa iba, okay? Basta may makukuha kang bad news, no? And dito is 5 of Wands. This is a representation ng competitive, no? Marami kang struggles na madadaanan, no? Ito ang nakikita ko dito. And complex yung situation yun ng taong to talaga. Nakita ko complex or mahirap nasa sa mahirap na sitwasyon kayo ng taong to na walang kasiguraduhan, okay, group 2. So, nasa iyo na yun kung ano yung gagawin mo, kung ano yung actions na gagawin mo, no? Pero I just want to tell you na be mindful sa mga decision and actions na gagawin mo dito, no, sa connection nyo. Kasi I think may nakita ko dito na talagang may dapat kang baguhin sa connection nyo, no? And maybe ikaw lang naman din kasi ang may action and committed sa taon to. Kaya asahan mo lang na group to na ikaw lahat, no, ang kikilos. Itong taon to, wala siyang emotional intelligence, kaya wala siyang pake sa kung ano yung gagawin mo. Okay? And next is Knight of Cups, 'di ba? Si Mo, 4 cups yung nakikita ko dito and wands, no? And talagang medyo mahihirapan ka lang, no, kasi parang sinasabi lang dito, gumising ka sa katotohanan, no? Gumising ka sa katotohanan na you are the one lang yung umaasa sa connection na to, no? I just want to be lang naman sa'yo, totoo, no? Kumbaga, ikaw lang din talaga yung umaasa sa connection nyo, no, group to nakita ko dito. And medyo may nakita kong manipulative, no? Maybe tong person mo or minamanipula ka lang niya talaga, no? And siguro doon, kasi love mo tong person mo, hindi mo rin siya napapansin na manipulate ka na pala ng taon to, no? And talaga hindi rin talaga siya, hindi siya totoo sa'yo, or madalas hindi rin talaga siya nagsasabi ng totoo kung ano ba talaga yung nararamdaman niya sa'yo. Pero I think nakita ko dito, itong feelings ng tao is nagbe-fade na, and siguro sinasabi lang niya siguro na love ka niya, pero deep inside hindi na talaga, no? And nakikita ko no, group to. I just want to totoo lang din sa'yo kung ano yung mga dapat mong malaman, no? Kasi mahirap din kasi kung nakita ko kasi dito, ikaw lang ang umaasa, no? And moody rin tong person mo, minsan okay siya, minsan hindi, no? Minsan love ka niya, pero minsan hindi, no? So talaga ang hirap din talaga intindihin ng energy ng person mo, okay? Na nasa isip, no? And untruthful, and sense lang talaga, sa sensual lang talaga siya, no? Or maybe maybe physical lang din talaga nakita niya, kung may mga bagay talaga na maybe may nangyari na sa'yo, ganun, and it's more on dun lang din talaga siya, no? Group 2. And ayan lang naman yung nakita ko na mga dapat mo malaman, no? And again, no, itong actions, kung sasabihin natin, may gagawin bang siyang action sa iyo sa connection nyo? I think wala pa, no? Wala pa sa ngayon ako nakikita. Hindi pa siya gagawa ng actions para sa connection nyo. Maybe magkakaroon ng action and progress kapag ikaw ang kikilos. Ayun yung sinasabi dito, no? And may malalaman ka ng bad news about sa person na to, and nasa iyo na yun kung paano mo siya i-take, okay? And ito, kukuha lang ka ng energy ng person mo, or maybe energy mo to, or zodiac sign mo, no? So, Gemini, Aries, Scorpio, Capricorn, Sagittarius, and last one is Leo. So, ayun yung energy ng person mo, or maybe energy mo yan, okay? So, thank you, group 2. Sana nakuha mo yung mga message na gusto mo, and sana maging gate to sa'yo. So, bye-bye! Hello, group 3. So, group 3, may gagawin ba siyang action sa connection nyo, no? So, nakikita ko dito is the chariot, no? So, yes, nakikita ko may gagawin tong action tong person na to, no? And maybe tong person may is nasa malayo, or maybe nasa ibang bansa, or maybe ikaw, okay? Maybe ikaw yung nasa malayo, no? Or nasa ibang bansa, no? Group 3. And yes, nakikita ko may action siyang gagawin, no? And yes, merong paglalakbay ako nakita dito, no? And 5 of Wands, ayan, yes. When we say 5 of Wands, group 3, no, it is a competitive, no, or struggle sa buhay mo, na kung saan is gagawin mo yung lahat ng paraan para makuha mo to, no? And yes, magkakaroon din naman ng results, no? And malalagpasan mo rin naman tong struggles na to, no? Ito lang, representation lang to ng struggles mo, na kung saan is makukuha mo rin naman siya, no? And 9 of Cups. So when we say 9 of Cups, it is Cups is representation of our emotions, no? And I think sa mga kung may
may iniisip ka man or talagang nagkakaroon ka ng emotions, antas na emotions mo and makakawala ka dun, okay? Halimbawa, stress na stress ka and sobrang hindi mo na makontrol yung emotions mo. And nakita ko dito is, yes, magkakaroon ng change when it comes sa emotions mo. Maiya-handle mo siya, okay? And maiya-handle mo yung emotions na yon, and through that, and makita ko rin yung transformation mo, no, as an individual, no? Nakita ko dito. And nakikita ko dito is, ang mga energy na meron dito is Libra, of course, next is Pisces, Capricorn, no? Pero nakita ko dito mataas ang energy ng mga air sign here, okay? And sa first card mo is under the Chariot is Queen of Pentacles, no? And focus on your family, success and abundance, no? So nakita ko din talaga tong taong to is gagawa siya ng action, and kasi nga is gusto na rin niya na magpakatotoo sa iyo, no, na love ka rin naman niya, and gusto pa niyang kumbaga kung nasa friend lang kayo nito or kumbaga, matagal ka na nililigawan, gusto na rin talaga na mag-propose, ganon, and may actions, or tumaas pa yung connection nyo, no, na kung saan, higit pa, no, sa friends yung gusto niya. Yung nakita ko dito, and nakita ko lang dito yung kind of protective din tong tao tong sa'yo, no? Yung tao na to sa'yo, no, and generous din siyang tao, and very charming din siya, no, kaya nga the Chariot, no. So nakikita ko din, and siya, paglalaban ka rin ng taong to, no, nakita ko kasi may Chariot na, no. When mo say Chariot kasi, ito yung kung saan kahit gaano ka pa kalayo, kapag love ka ng isang tao, pupuntahan at pupuntahan ka niya, no, or maybe nagkaroon kayo ng problema and gusto niya ng magkaayos kayo, gagawin din niya yung gagawa siya ng paraan para magkaroon ng kaayusan sa connections nyo. And mabait din to, and medyo practical lang atong taong to, no, na nasa isip mo, no. And next is the Fool, no. So when we say the Fool, and maloko lang, no. So lang din talaga, maybe dito kasi sa 5 of Wands nag-under kasi siya, maybe marami rin taong nanloko sa iyo, no. Maraming taong nanloko sa iyo, no, group 3 na kung saan ginawa mo rin naman yung lahat, yung best mo para sa kanila, pero nagkaroon pa rin ng betrayal, and dinown ka rin ng mga taong to, no. So nakikita ko lang din, no. And sinasabi dito is medyo kailangan mo lang din ng care is needed, no, na sa sarili mo, ng care sa sarili mo, kasi possible na the Chariot is maybe nagkakaroon ka pala ng connection sa taong to, or yes, nagkakaroon ka pa ng connection sa taon to, no, or bago pa lang kayo, or nag-getting to know each other pa lang kayo, and yes, it is a journey para sa no, new journey naman din talaga siya, no, and medyo siguro from the start na medyo na-curious ka na din sa taon to, and chinat mo lang din to, no, and nagkaroon din ng connection, and yes, lumalim yung connection na meron kayo, no, kaya nakita ko dito is the Chariot, no, and the Chariot kasi parang stage din kasi siya kung makikita nyo, no, from the Chariot to 5 of Wands to 9 of Cups, no. So kung ako mag-a-analyze niyan, or kung nakikita ko talaga, or sinasabi ng spirit guide ko rin, itong taong to, the Chariot, is naglakbay siya na kung saan ginawa niya yung best niya, no, na kung saan papunta pa lang, no, or ayun nga, starting pa lang or beginning pa lang yan, na kung saan marami siyang struggles na pinagdaanan para ma-achieve yung gusto niya, no. So ayun yung interpretation dyan sa taas, no. And of course, next is the Justice, no. So talagang may message or something ka na makukuha mo, no, ngayon, no. And sabi dito is use your intuition to set your moral compass, no. So i-fix mo yung mind mo, no, para makuha mo din tong bagay na to na hinihintay mo, no. Or maybe may nakita akong proposal or something like that, na kung saan maybe wini-wish mo na yung matagal sa taong to, and or magkakaroon na din talaga ng clarity, no. When we say clarity, or medyo gagaan din naman yung pakiramdam mo dito, no, kasi clarity na to and truth, no, may malalaman ka din truth talaga. And sinasabi dito is cause and effect, no, kung magkakaroon ka ng clarity, no, sa mga bagay na medyo hindi mo rin maintindihan talaga, and ikaw ang makakaalam nun or makakatuklas nun, no, sinasabi dito. And balance, fairness, and accountability, no, may nakikita rin talaga ako dito na makukuha mo yung justice mo. Sinasabi dito is next the devil, no. So when we say the devil, hindi naman siya hindi naman siya literal na devil talaga, okay? And maybe it depends on the cards na makuha mo, no, okay? And sabi dito is you are only limited by your belief is possible, no. So expand your lang dito is yung believe mo, no, sa taong to, or baka naman kasi etong taon to is sinasabi na
nagkakaroon siya ng assurance sa'yo, ipaglalaban kita, ganun, hindi mo naman pinapaniwalaan, no? Kasi galing ka rin kasi nakikita ko, galing ka rin kasi sa past na kung saan talagang niloko ka din, no? Kaya medyo may trust issue ka lang. So, may mga bagay kasi na hindi ka rin naniniwala sa tao na to, na sa isip mo, no? Okay? Parang inisip mo, parang malabo naman mangyari yon. So, parang ganun, inuunahan mo na kagad. So, ayun sasabi ng devil dito. So, dapat, huwag mo limitahan yung sarili mo sa taong to, no? Or huwag mong try to believe naman sa taong to, no? As much as possible. Kasi, kung nakita mo naman din talaga yung effort niya sa'yo, so why not, di ba? No? Wala nang masama kung hindi mo susubukan, no? Ang mahirap kasi, hindi mo siya sinubukan tapos may regrets sa dulo. Okay, ayun ang mahirap, group 3, no? So, talagang, itong taong to obsessed sa'yo. No, when you say the devil is the devil, and when it comes sa ano natin sa topic is sa connection, kasi to when you say connection is maybe a deep meaning when it comes sa love, no, and partnership. Okay, and ito kasi is obsession na to, so possible yung tao na sa isip mo is love ka niya, or maybe obsessed ka dito sa taong to, no, pwede vice versa, no, maybe ikaw or maybe siya, no. And sabi dito is change and shadow self, no, and talagang pag si ano na kasi talaga ang umiral, si universe, wala ka na magagawa, no, talagang mangyayari at mangyayari siya. Okay, dito is two of swords, no, so when you say ano kasi, two of swords is representation of justice din kasi to. Okay, na kung saan you should choose, or ano ba, dalawang problema, pipiliin mo ba yung dalawang yon or isa lang pipiliin mo, no? You have freedom to choose kung ano ba yung gusto, kung you have freedom to choose both or one lang, no? Ay nakita ko dito, and nakita ko dito is medyo misrepresentation, misrepresentation dito, no, base dun sa cards na lumabas mo. Medyo nami-misinterpret mo tong taong to, no? Talagang totoo naman siya sa'yo, pero talagang may trust issue ka. Ewan ko ba't may trust issue, no, group 3. Pero dito nakita ko naman na truthful yung tao mo, pero hindi mo siya, never mo pa siyang pinagkatiwalaan like that, no? Parang may trust issue ka kasi, so it's hard for you to believe in this person, no? So ayun yung nakita ko dito, and medyo talaga nanggaling ka lang din siguro, nakita ko na disloyalty, no, sa maybe from the past, no, or feeling mo dito sa taon to is hindi siya loyal, no, or baka iniisip mo parehas lang din siya ng past mo, no? Ayun nakita ko, no, and I think you should be mindful and actions lang, no, para no kumbaga kasi, 'di ba? Halimbawa, natatakot ka mag-take a risk, no? Natatakot ka mag-take a risk sa person na to, and itong person mo, dahil nga natakot ka and hindi mo siya pinaglaban, nagkaroon ng another connection sa ibang tao tong person mo, and talaga nagkaroon din ng something maganda sa kanila, and ngayon nagre-regrets ka. So ayun sinasabi ko, no. So always think or be mindful sa action and decisions na gagawin mo, kasi baka mamaya naman kasi bad choice naman ang makuha mo. Okay? So pag-isipan mo, no, group 3, no? And sabi dito is temporary success, no? So it is 8 of cups. Ayan, no? So magkakasunod na yan. So 9 of cups here in the upper, and from the lower, naging 8 siya, no? So, and dito is temporary success, no? So maybe, baka mamaya kasi itong person mo mapagod, and baka maging temporary rin din talaga, no? So, it depends on you kasi kung ano ba talagang gagawin mo, or kung anong action mo din. Itong tao mo may action sa'yo, no? May assurance na itong taong to, ipaglalabang ka, may action sa sa'yo, but how about you, no? May action ka rin ba sa person na to? Ayun ang tatanong natin, no? So, kumbaga, yung question natin here is nag-back to you, no? Kasi nakita ko dito is sobrang ganda din. Sobrang ganda dito sa part mo, sa taong to. Pero, how about you? How about your feelings in this person, no? Ano bang nararamdaman mo sa kanya? So, ikaw na yun, bahala doon, no? Kung anong isasagot mo here, no? So, maybe talagang ganun, no? Maybe, baka mamaya paglaba ka ng taong to, tas bigla mo naman din siya talikuran, no? Ayun, nakikita ko dito, no? I just want to say the truth lang naman sa'yo, no? Nakikita ko dito. Wala siyang problema, eh. Yung person mo, wala siyang problema sa'yo. Yung connection mo ngayon, walang problema. Pero, I just want to ask you lang kung ikaw, how about you? May actions ka ba dito sa person na to or wala? No, ayun na yung nakikita ko dito, no? And yes, withdrawal kasi, no? So talagang, kumbaga parang tinalo mo lang din, eh, no? So kumbaga nagkaroon siya ng action tapos bigla mo tinalikuran, nakikita ko dito. So group 3, ikaw na yung makakaalam sa sagot na yun, no? So I just want to tell lang naman kung ano ba yung totoo, no, na mga dapat mong malaman, no? And I wish na kuha mo yung message na gusto mo, group 3. And now, kukuha lang ako ng energy, maybe energy to ng person mo, or maybe it is your energy or zodiac sign, no? Pwede vice versa naman, no? So first is Libra, no? Yes, may nakita talaga ako Libra. Ang taas ng Libra dito, no? Nakita ko. Yung ibang nanonood dito, maybe Libra kayo pare-parehas, no? Ayun, no? Libra and also Libra, no? So dalawa na yan. Justice na yan, no? So nakikita ko dito, Libra. Aries. So, Leo, present si Leo here, si Aquarius, so meron tayong cups, no? So, maybe talagang it is a kind of emotions din talaga. Representation ni Aquarius is emotions, no? And Capricorn,
For the last one is Virgo. So, ayan yung mga energy na nakukuha ko dito, no? Or maybe it is your energy of your person, or maybe it is your energy rin naman talaga, no? So, bye-bye, Group 3. Thank you.